ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumakas pa ang bagyong Luis na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga at ngayon ay isa na ng tropical storm. Itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa probinsya ng Catanduanes. Paalala sa mga kapuso natin dyan, maging I am ready sa malakas na hangin at ulan na posibleng maranasan sa susunod na 36 na oras. Namanta ng Pag-asa ang sentro ng bagyo 660 kilometers sa may silangan ng Vira, Catanduanes. Nasa 65 kilometers per hour na po ang taglay nitong lakas ng hangin malapit sa gitna at may bugsong umaabot na sa 80 kilometers per hour. Kikilos ito pa west-northwest sa bilis na 26 kilometers per hour. Sa Pag-asa forecast track, linggo ng gabi inaasahan na maglalandfall ito dyan sa may Northern Luzon. Yan yung Cagayan, Isabela area. Tatawid ng Northern Luzon hanggang sa makarating sa may West Philippine Sea sa Lunes. Pero bago maglandfall, posibleng maging typhoon ang bagyo base sa datos mula sa The Weather Company. Yan po yung nakikita yung kulay rosas at kulay pula. Ibig sabihin niya, mahigit 100 kilometro kada oras ang lakas niyan. Kaya maging I am ready sa baha, landslide at malakas na ulan. Delikado rin pumalaot sa eastern seaboards of Bicol Region, Visayas at Mindanao. Palalakasin din ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa. At bukas, uulan sa Bicol Region dahil po sa epekto ng bagyong Luis. Asahang maghapon ng ulan dyan, pati na rin dyan sa may Mimaropa Region at lalakas pa yan sa gabi base sa datos ng The Weather Company. Sa hapon naman, asahan ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon at maghapon din ang ulan sa buong Visayas at dyan sa Mindanao. Sa linggo, buong Luzon ang uulanin sa maghapon. Mas malalakas na ulan ang asahan dyan sa Central at Southern Luzon at magpapatuloy naman yung maghapong ulan dyan sa Visayas habang may hinang ulan na lang maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, makulimlim buong weekend at magiging mas maulan araw ng linggo. Mas malalakas ito pagdating ng Lunes at Martes at bahagyang gaganda po yung panahon natin pagdating ng Miyerkules. Jessica? Mang Tani, sa ngayon, itong si Luis, 65 kph lang. Mahina yung hangin. Pero lalakas pa ba yan? At ang importanteng malaman siguro yung volume ng ulan na dala-dala nito. Yes, Jessica. Unang-una, itong nakikita nating wind intensity map, yung kulay rosas na yan, ibig sabihin yan, malakas na hangin yan, mahigit 100 kilometro kada oras bago tumama dito sa Northern Luzon. Kaya sa ngayon ay tropical storm yan, pero napakalaki ng posibilidad na lumakas daw at maging isang malakas na bagyo bago tumama. At itong hangin na ito na malayo doon sa sentro ng bagyo, dito sa may Luzon, Southern Luzon at Visayas, malalakas na hangin din yan, umaabot ng mahigit 60 to 75 kilometers per hour. So yan yung malakas na hangin. Yung ulan ngayon, dahil Visayas ang makakaranas ng epekto ng malakas na hangin habagat na hinahatak nito. Kaya ngayong weekend, Jessica, maulan dito sa Visayas kahit hindi direktang dadaanan niya ng bagyo. Kaya paalala po, dahil weekend, maulan sa Visayas, yung mga pupunta sa Bicol, makakaranas ng mga pag-ulan hanggang dyan sa may Central Luzon. At pagdating ng linggo, Jessica, malalakas na ulan ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila. At base sa mga nakaraan nating experience, Mang Tani, pag naghalo yung bagyo o storm at yung habagat, medyo hindi maganda yan para sa atin, di ba? Tama yun, Jessica. So, yung dito sa Luzon, lalo na sa dadaanan ng bagyo, malakas na hangin at ulan. At dito sa atin, yun yung paulit-ulit na sasabihin. Kasi sa bukas, Jessica, medyo maganda pang panahon dito sa Metro Manila. Pero pagdating ng linggo at Lunes, maulan niya na yan dahil nga sa epekto na ng habagat at yung direktang epekto naman ng bagyong si Luis. Nakikita nyo ho yung map ni Mang Tani na maraming araw, magulong-magulo. Medyo hindi ho yan maganda para sa atin. Maraming salamat po, Mang Tani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.